Sa Day 14 ng impeachment trial, pinuna ni Private Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Kapunan, ang mga tunog pagkain at kapangalan daw ng ilang personalidad na tumanggap umano ng confidential funds, gaya ng keso, kamote, mango, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diokno Jr., John Lapid, Hanilet Camille C., Hart Santiago at Ann Ompauco. Sa isang J. Kamote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso, P-1-8-2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. It's now 12 o'clock. And all with the names apple, queso, mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Sailene May del Campo ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sinabing pinuna ng tanggapan ang mga ginastos ng aktibidad ng OVP na hindi naman daw dapat gamitan ng confidential funds, gaya raw ng Christmas activities, medical missions at tree planting. Nangyari raw muna ang mga aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo na anilay hindi pwede. Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Kinwestiyon din ang mga resibo ng confidential funds ng Department of Education sa paglilitis. Lumabas daw kasi na nirelease ang pondo sa iisang araw, pero sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Ang sabi ni Del Campo na sa panuntunan po ng COA, tanging ang Special Disbursing Officer ng ahensya ang maaaring mag-release ng pondo. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, 22 ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte, at iba pang lugar. Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council Correspondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Council, move on. Move I on, will Council. move on, Your Honor. Ngayong Day 15, sasalang po sa cross-examination ng depensa si COA ICFAO Supervising Auditor Sailene May del Campo. Kasunod po yan ang pagtatapos ng direct examination sa kanya kahapon. Inaasahan ding dedesisyonan ang motion kahapon ni Senator Judge Mig Zubiri na ilipat ulit sa hapon ng impeachment trial. Yan daw ay para hindi na puputol ang diskusyon dahil kailangan nilang maghanda para sa legislative session. Ang sabi naman ng depensa sa kanilang press conference, pagkatapos ng paglilitis kahapon, mahalagang natukoy sa impeachment trial ang findings ng COA sa confidential funds ng DepEd. Ay kay COA ICFAO Supervising Auditor Sailene May del Campo, nag-issue sila ng credit notice sa 75 million pesos na confidential fund na ibinigay sa DepEd noong first and second quarters ng 2023. Ibinibigay po ang credit notice kapag pumasa sa audit ang liquidation documents na ipinasa ng isang tanggapan. Pero sabi ni Del Campo, maaaring buksan ulit ang isang settled account sa loob ng 3 taon kung makikitaan ito ng pagkakasangkot sa fraud o collusion o kung may bagong material evidence na lumutang. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, mapapatunayan kalaunan na walang pagwawaldas na nangyari sa confidential funds ng tanggapan. I think with this impeachment trial kasi rin, no, with the prosecution and the defense presenting its evidence later on, you will also get a better picture kung ano ba talaga yung mga depensa namin, ano ba talaga yung
mga rason kung ba't sinasabi namin na walang pagwabaldas na nangyari sa paggamit ng confidential funds. At mga kapuso, ngayon hingi na po tayo ng update sa Senado. Naroon po ang ating kasamang si Ian Cruz. Ian, good morning. Magandang umaga, Pia. Sa ngayon ay wala pa tayong namamataan na mga taga-prosecution man o taga-defense team patungkol nga sa Day 15 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayong Day 15, Pia, inaasahan nga, gaya nung nabanggit mo kanina, yung pagsalang sa cross-examination ng witness ng prosecution na si Sailin May del Campo na State Auditor ng COA ICFAO. At Connie, hindi natin masabi kung kagaya nung kay Wamil, saglit lamang ang magiging cross-examination ng defense sapagkat hindi na si Attorney Michael Poa ang magtatanong ngayon, kundi nga si Attorney Christine Ferrer na naging katapat ni Attorney Lorna Capunan doon nga sa ginawang direct examination dito nga kay Sailin May del Campo patungkol nga sa pagsusuri nila doon sa confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng DepEd. At Pia, may mga iba pang mga witnesses na nakatakda sana o nakasama dun sa mga nasumpina, pero hindi natin alam kung aabot ba yan dahil inaasahan na kapag natapos na yung cross-examination, magkakaroon pa ng redirect at pwede ring magkaroon ng recross ang depensa dito nga sa kanilang sa witness ng prosecution. At syempre, magkakaroon din ng intervention and interjection ang mga senador. So, itong pagbalik ngayong araw ni Sailin May del Campo, ikatlong araw na ito, Pia, sapagkat nung nakaraang linggo, nung Wednesday, kahapon at ngayon, pangatlo na niya, pero hindi pa natin alam kung talaga bang matatapos na ang kanilang pagtatanong sa kanya. At kapag natapos siya, doon lamang syempre maisasalang yung iba pang witness gaya ng taga-kamara at syempre nabanggit na rin na isang prosecution at nasumpina na rin ang mga special disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta at si Edward Fajarda ng DepEd ay nais nga ding paharapin sapagkat Pia, nababanggit na rin sila dito dahil sinasabi nga na sila yung inatasan ng VP sa DepEd man sa OVP na i-disburse itong mga confidential funds at binabanggit din ni Del Campo na syempre kabilang sila doon sa mga liable patungkol doon nga sa mga confidential funds particular doon sa OVP na nasa 73 million yung may notice of disallowance para doon sa fourth quarter ng 2022 at 375 million naman para doon sa 2023 mula first hanggang third quarter. At Pia, ang binabanggit naman ni Attorney Michael Poa sa kanyang huling pananalita dito kagabi ay nagpapasalamat din sila sapagkat na-reveal nga doon sa impeachment trial na nagkaroon nga ng credit notices para sa liquidation ng Department of Education, particularly yung first quarter at second quarter ng 2023. At nabanggit naman ni Del Campo na pending pa rin yung resulta ng audit nila doon sa third quarter ng 2023. So lahat ng mga bagay na ito, Pia, inaasahan natin na itatanong ni Attorney Christine Ferrer pagdating ng cross-examination at nakita natin kung paano siya mag-object doon sa mga pagtatanong din ng kanyang counterpart na si Attorney Lorna Capunan, kaya inaasahan natin na maraming tanong na ibabato ang depensa dito sa witness ng prosecution na si Sailin May del Campo, Pia. Iyan, nabanggit mo yung mga objection ng depensa dun sa pagtatanong ng prosecution. Isa sa mga bagay na inalmahan ang pagbanggit ni Attorney Lorna Capunan sa salitang Superman. Dahil parang dun sa line of questioning ni Attorney Capunan, sinasabi niya na pwede ba yun na parang Superman ang Special Disbursing Officer. Pero so Ian, sinustain naman ng presiding officer yung objection ito. Pero linawin lang natin, hindi ito stricken off the record, itong statement ni Attorney Capunan. Ian? Yes, Pia, ang nabanggit naman talagang nandoon pa rin naman yon. Pero yun nga, Pia, ang narinig natin kay Presiding Officer Jesus Escudero, sinabihan niya si Attorney Lorna Capunan na mag-move on na
dun sa kanyang pagtatanong na ginawa rin naman kaagad ni Attorney Kapunan sapagkat syempre ang sinasabi lang naman ni Attorney Kapunan bakit nga sa isang date lang yung nabanggit natin kahapon na mga February at yung iba pa mga dates isang araw like yung February 25, 2023 ang daming napuntahan na mga lugar ang daming mga lugar na naka-reflect doon sa mga acknowledgement receipts. Meron sa Luzon, meron din sa Mindanao at meron pa sa iba't ibang panig ng bansa. So ang pinupunto niya paano nga ba mangyayari yon na sa isang date ay makapunta ka sa napakaraming mga lugar at makapag-disburse nga itong mga confidential funds at syempre naitanong din kahapon ni Presiding Officer Jesus Escudero ito bang mga address na ito address ba ito ng mga tumanggap o address kung saan tinanggap itong mga confidential funds. Ang sagot diyan ng testigo ay sinasabi niya na base sa kanilang karanasan iyan ay nagpapatunay na yung address na nakalagay ay address kung saan na-disburse itong sinasabi nga ng mga pondo ng confidential funds, Pia. Alright, at sa araw na ito, Ian, inaasahan natin na pag-umpisa ng trial ay diretso na sa cross-examination. Posible ba, Ian, na matapos na pati yung interjections ng mga senador sa araw na ito? Well, Pia, napakarami talaga ng inaasahang tanong dito nga sa testigo ng prosecution. And dahil habang tumatagal at habang tumitindi, syempre ang balitaktakan nila dyan sa session hall, sa impeachment court, maaring magkaroon pa ulit ng redirect at maaring, syempre pag nag-redirect, magre-recross pa ang depensa at syempre Pia, ang mga senador, ang dami rin nilang naka-line up na gustong magtanong at ang limit nga nila ilang minuto lamang kaya kung 10 sa kanila ang magtatanong at bigyan mo lang ng tigda 2 minuto, mahabang oras na yan. Wala pa yung sagot nung witness na nakasalang doon sa witness stand. So hindi natin masabi kung may maisasalang pa ba sila na ibang witness ngayong araw sapagkat kung titingnan talaga base sa karanasan natin dito sa impeachment trial kapag ganyan na cross-examination halos yung araw na ito yung isang araw ay nauubos o nagugugol para lamang dito sa prosesong ito at yun nga Pia hindi rin natin alam kung tatalakayin din ba ulit sa floor yung binabanggit mo din kanina na may motion na si Senate Majority Leader Mig Zubiri na maaring baka po pwedeng ibalik na nga sa hapon itong impeachment trial para yung legislative duties nila at saka yung mga hearings ay magawa sa umaga at sa hapon naman magawa naman itong impeachment trial hanggang sa gabi para nga kung may mga kailangan tapusin ay mas mabilis at hindi na napipigil sapagkat ngayon Pia ang nangyayari kadalasan pag bandang 2:30 na ay talagang nasususpend na muna yung trial sapagkat kailangan namang maghanda ng ating mga senador dahil meron silang sesyon sa plenaryo ng Senado para doon nga sa kanilang mga legislative duties, Pia. Ian, maraming salamat sa iyo. Makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Si Ian Cruz po nag-ulat live mula sa Senado.